Hindi umubra sa pre-trial chamber ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang mga pagdinig sa kanyang kaso dahil sa kanyang kalusugan. Pero para sa abogado ng dating Pangulo, hindi pa tapos ang laban. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong susunod na hakbang ng defense team ng dating Pangulo? Jiggy, dismayado raw ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Yan ay matapos ideklara nitong medically fit o kayang lumahok ng dating Pangulo sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Pinagbasehan daw ng pre-trial chamber 1 ang naging medical assessment ng panel of independent medical experts na itinalaga ng korte para sumuri kay Duterte. Kasama dyan ang isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at neurologist. Naniniwala silang may kapasidad ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap na kaso at mga ebidensya, maging ang proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Dahil dyan, itinakda na ang confirmation of charges hearing sa February 23. Pero sabi ng abogado ni Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na magpresenta ng sarili nilang medical evidence at questionin ang findings sa mga eksperto na pinili ng mga judge. Iaapela raw nila ang desisyon at igigiit nila na pinagkaitan umano ng due process ang dating Pangulo. Jiggy, kung matatandaan ninyo, 5 buwan ding na-postpone itong confirmation of charges hearing na dapat sana'y idaraos noong September 2025. Sabi kasi ng kampo ni Duterte, hindi siya fit to stand trial. Lumalala na raw ang kondisyon ng dating Pangulo at hindi na raw niya naiintindihan ang kinahaharap na kaso. Jiggy? At Camille, kung aapila ang kampo ni dating Pangulong Duterte, may chance bang mapagpaliban ulit ang confirmation of charges hearing sa Feb 23? Jiggy, tingin ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, tuloy na ang confirmation of charges hearing ni Duterte kahit pa iapela ng kanyang defense team. Sa pagdinig na yan, inaasahang magpepresenta ng mga ebidensya, testimonya, testigo ang prosecution at defense. Dito rin didesisyonan ng mga hukom kung ano ang mga isasampang kaso kay Duterte at kung uusad ba ito sa aktual na paglilitis. Hindi lang daw isang araw gagawin ang pagdinig at maaaring tumagal ng 4 na araw. Hindi pa kumpirmado kung personal na haharap si Duterte sa confirmation of charges hearing at maglalabas daw ang ICC ng direktiba para sa pagdinig. Jiggy? At may payag na ba ang pamilya Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber? Jiggy, nasa dahig ngayon si Vice President Sara Duterte at alam na raw ni VP Sara na matutuloy nga itong confirmation of charges ni Duterte dahil bahagi naman daw ito ng proseso. Maglalabas din daw ng official statement ang pamilya Duterte kaugnay ng desisyon ng ICC. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.